Hello guys, welcome back to our channel, and today's vlog is magluluto po tayo ng chicken skin. Ganito po mabibili sa Japan ang chicken skin. Nakaseparate na siya at hindi siya ganun kamahal. Ganun ang kanyang sistema. Ilang grams ba to? 261 grams siya is 165 yen. So, ganyan mabibili yung chicken skin. And, with talong. With lots of talong. So, yun guys. First is ating pakuluan ang balat ng manok. Isabay natin ang ating dahon ng lemon. Ang dahon ng lemon guys is nakakapagpatanggal siya ng langsa. At the same time, yung kanyang amoy talagang maiiwan siya sa iyong meat. Amoy lemon din siya eh. Wala siyang pinagkalayo sa lemon. Ay, lemongrass pala. Sorry. Lemongrass. So, first is hugasan muna natin ito. Galing ito sa frozen. Actually, malinis naman yan eh. Hinugasan na yung baga clean. Clean na siya. Kasi hindi naman siya binibili na per kilo. Hindi siya nahawakan kung sino-sino. Kumbaga malinis na siya. Pero for sure is hugasan muna natin ito. Ating chicken skin. At ilagay natin siya sa hindi pa kumukulo yung tubig. Para yung kanyang langsa is freely na makalabas. Ganun. Kasi kung kumukulo na yung tubig, saka mo siya ilagay, titigas na yung kanyang meat. Hindi na lalabas yung langsa. So, ayun ang sistema para makalabas yung langsa ng karne. Pag nagpakulo kayo ng karne. Huwag niyong ilagay na kumukulo yung tubig. Kailangan malamig yung tubig. Tapos, low fire para hindi titigas yung meat. Kahit sabihin skin lang yan siya, equivalent as meat din yan siya. So, yun guys. Then, ating takpan. So, habang nagpapakulo tayo dyan, mag-prepare tayo sa ating talong. Hindi siya quality is not good pero same as talong pa rin yan at affordable yan kaysa mga quality. Gagamit tayo sa ating seasoning ng lemon, mayonnaise and dark soy sauce, and as usual salt, black pepper. Then gagamit tayo mamaya ng garlic paste kasi yung garlic natin ay naka-paste na siya. Ating gagamitin yun. So, hindi siya ganun kaganda ang quality pero maganda yung kanyang loob. Kaya, ganun din sa tao. Huwag kayong tumingin lagi sa mukha at doon kayo mag-judge. Wala sa mukha ang tunay na tao, kundi nasa ugali. Ganun din ang talong. Quality, it's not matter. Outside quality, it's not matter. Kasi may mga quality din naman ng mga talong na pagbukas mo, mayroon palang uod. O paghiwa mo, may uod para sa loob. Ganun. Actually, lalaki pa yan eh. Ayan, ganitong pagka-slice. Kasi murang-mura pa siya. Pero sila dito, hindi nila inaantay, natitigas yung buto, ay kanilang pinipitas na para mag-produce na naman siya ng another bunga. Kasi kung intayin nilang magkaroon niya ng matigas na buto, matagal ulit susunod yung kanyang next na bunga. So, ganun sila very productive ang farming dito dahil sa kanilang system. So, yun guys. Keep watching until end guys sa ating vlog about our cooking eggplant with chicken skin recipe. As I've said, the season is summer season. So, pag sinabing summer season, ang talong ay affordable. So, while summer season, kakain tayo ng maraming gulay para pagdating na ng taglamig, na which is weak ang ating immune system sa taglamig. Mahina. Kailangan nating kumain ng maraming gulay during summer para may panglaban tayo sa stressful season na taglamig. Yan yung pinaka-stressful season yung taglamig eh. Kaya, kailangan nating kumain ng mga gulay, more on gulay. At ang aking bunso, natuto na rin kumain ng talong. Very versatile ang talong guys, kahit anong luto. Kahit anong luto ng talong, masarap siya. Ayun, natakpan na yung iba. So, keep watching guys until end.
Bilis lang niyang kumulo. Lumabas na yung kanyang langsa. Kaya nagkulay puti na yung sabaw. Oh, may nahulog. Ang bango ng lemon leaves. Very limited kasi ang lemongrass dito. Kaya hindi ginagamit sa pagluluto. Pang tea lang namin. Ang daming mga dahon ng ng lemon ko. Wala namang gaanong bunga. Tatatlo lang. 4 sana. Nahulog pa yung isa. Hindi natuloy, di yung dahon gagamitin ko para mapakinabangan. So, yan. Pwede na to. Pwede natin siyang tanggalin sa tubig at palamigin para hiwain natin. Keep watching. Ito na po siya guys. Atin na po siyang ikat. Pwede namang hiwain at pwede rin guntingin. Sa akin, mas gusto ko gunting para hindi na ako maghuhugas ng sangkalan. Kaya ito lang kahaba. Depende sa desire mo na size or laki. Mahaba yung talong natin na slice, so dapat is mahaba din siya. Pwede ito pang ulam or pulutan. For me is pang ulam. Rice is life. At soy, mainit pa day. Laban lang. Kasi pag tumigas yan, pagka lumamig yan, titigas yan. Mahirap na siya pag gupit-gupitin. Kasi collagen ito collagen. Rich in collagen. Wala ditong nabibili na pork skin. Chicken skin only. Yun lang yung mabibili. At ang mga pork din ito guys is skinless. Hindi ka makakabili dito sa market ng pork na mayroong balat. Aywan ko ba bakit hindi uso dito ang pork na may balat. Pero sa Okinawa daw banda, is same sa Pilipinas ang public market. Mayroon daw same sa Pilipinas na public market. So ang kanilang style din sa pagbenta ng mga meat, same sa Pilipinas. Yun ang narinig ko, kwento sa isang kakilala kong taga Okinawa siya. Ganun ang style daw sa kanila. Kaya every year umuwi siya sa kanila kasi namimiss daw niya yung luto sa Okinawa. At yun nga, yung pork nga na may balat. Yun ang kanyang kwento sa akin. So yun guys, keep watching. So ayan, first is ating palabasin yung kanyang mantika. At pag sobrang dami, bawasan natin. At dagdagan natin ng cooking oil. So yun yung ating first steps. Ito yung ating garlic paste guys from Canada. Salamat nga pala sa nagdala nito sa akin, aking kapatid. Garlic paste from his farm, sa aking bunsong kapatid nasa Canada, shout out. And sili from my garden, last year ko pa natanim ito. Still have on my freezer. Ipalabasin natin ang kanyang mantika. At ating lagyan ng dahon ng lemon. Tanggalin natin ito mamaya, hindi natin kakainin yan. Ang bango. Pang dagdag aroma. So, ating palabasin ang kanyang mantika, guys. Keep watching, guys, sa ating vlog. And guys, bahagya na po siyang nagkulay brown ng ating chicken skin. Tinanggalan ko na siya ng mantika. So, dagdagan natin siya ng mantika para sa ating talong. But before that, let's put the garlic paste. Ang dami. Para mabango at masarap. Bibigay din yan lang lasa sa ating luto. Sili. Hindi ko dinurog kasi ayaw ng dalaga ko ng sobrang anghang. So kung gusto niyang maanghang, siya na bahala magdurog sa kanyang sili. So yun. Oh, ang bango. Ay! The aroma is very tasteful. Then, let's put the talong. Ay, ang init. Ang init kasi ng weather, tapos mainit pa yung iyong niluto. Kaya double kill, kumbaga. So, yan. Takpan natin siya. Double kill talaga. As in. Ito na po yung ating seasoning. Sinasama-sama ko na ang 3 klase ng mayonnaise, lemon, and dark soy sauce. Pag medyo bahagyang naluto na po yung talong natin, saka natin ilagay yung ating seasoning. Keep watching! So, ayan guys. Bahagya na po siyang naluto at ating ilagay na ang kanyang seasoning on this part.
Ito ay combination of soy sauce, dark soy sauce, mayonnaise, and lemon. Lagi kong combination yan. Napakasarap po ng luto kapag sinubukan nyo ang ganyang combination. Plain mayo lang po guys. Plain mayo. Plain mayonnaise. Yun. At para siyang magic. Magbibigay siya ng sarap. Malilamnam. At tiyak na hindi ka iiwan ng iyong jowa kapag pinatikim mo ng combination na ito. Joke lang. Siyempre, masarap talaga. So, yun. My original seasoning. Lemon, soy sauce, and mayonnaise. This would be more delicious. Yun. Home cook is absolutely the best. So, yun po yung ating nanibago ako sa aking tripod, guys. Kasi yung aking old na tripod, napaka, flexible. Ngayon kasi hindi siya masyadong flexible yung aking tripod, kaya hindi ko siya maibababa ng tudo-tudo na gusto kong desire. Hanggang dyan lang yung pinakamababa niya. Unang gamit ko ng aking tripod. Masasanay din ako nito, kaya lang medyo mababa nga siya. Or malaki lang yung kawali ko. So yun guys, ito ay ready to serve na. Thanks for watching guys. Until here, I hope you like my videos. And kindly subscribe our channel.